Bagyong Dante na yung isang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Dahil naman sa sunod-sunod na kalamidad, ipinatigil muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghahanda sa nalalapit niyang SONA para raw makapag-focus sa response operations. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ilang araw nang umuulan sa bagyong Krising at Habagat, kaya ang resulta, malawak ang pagbaha. Mahigit 470,000 pamilya na ang naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat batay sa datos ng DSWD. 92,590 na family food packs na ang na-release ng DSWD mula nagsimula ang bagyong Krising hanggang sa ngayon na may mga low pressure area. At tuloy-tuloy pa ho tayo. Sa datos naman ng OCD, pinakaapektado ang Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan at Tarlac. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 14,000 pamilya ang pansamantala ng lumikas sa nasa 500 evacuation center sa bansa. Sabi ng MMDA, mahigit 200 lugar sa Metro Manila ang nakararanas ng pagbaha. Bumaba na raw yan mula sa mahigit 500 kagabi. Tuloy-tuloy naman ang deployment ng rescue personnel ng ahensya at mga bangka. Lalo't sa forecast ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy daw ang pag-ulan hanggang Huwebes o Biyernes. Kasama naman nag-iikot sa mga evacuation centers ng Department of Health. Yan ay para matiyak na ligtas ang mga bakwit sa mga sakit. Nakikita po namin na ang karaniwang sakit po ngayon ay ang ubo at sipon. Dala na rin po ng pabago-bago na panahon. Mabuti nga po umaaraw na welcome po yan. Pero alam po natin nagkakaroon ng iritasyon sa ating lalamunan. At maaaring meron rin po mga simptomas tulad ng ubo at sipon na meron tayong mga virus. Huwag po mag-alala, hindi po yan delikado. Basta tayo po yung naguhugas ng kamay at nagsusuot ng face mask kung kailangan kung may sintomas, may iiwasan po yan. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang lahat ng SONA preparations. Iniutos rin ng Pangulo na mag-focus ang gobyerno sa pagresponde sa mga apektado ng bagyo at habagat. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.